Alam nyo, hindi ako makapaniwala dito po sa naging resulta ng pakipag-usap ni Pangulong Marcos Jr. kay US President Donald Trump. At dito ho ay, nako grabe ho mga kababayan. At sabihin natin na tagumpay po yung trade deal. Pero hindi po ang Pilipinas, kundi ang Estados Unidos. Ito pong si US President Donald Trump ay kanyang inanunsyo. Ito ho na babawasan yung taripa ng Pilipinas. Yung mga produkto ho natin ay pinapasok sa Estados Unidos, babawasan ho ng 1% lang. Kasi ang ipinapataw ho rito ay 20%. Gagawing 19%. Bilang nyo, 1% lang ho ang ibinawas. Samantalang ang US naman, yung kanilang produkto na dadalhin ho dito sa Pilipinas, zero tariff. Wala akong taripa mga kababayan. So inaasahan ho natin na talagang babaha ng mga produkto mula sa Estados Unidos dito kasi wala pong taripa. Yun ho. At grabe ho ito mga kababayan at anong klaseng negosasyon ho ito? At ito hong si President Trump mga kababayan, inanunsyo niya ho itong parang wala hong trade kayo ba sa ating mga kababayan, nagkaroon ho ba ng trade deal ho rito? Kasi ano ibig sabihin ng trade deal? Parang nagkaroon ba ng usapan ho rito? Parang wala ho, diniktahan na lang ho tayo. Sige, 20% ang na-announce namin na taripa na ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na papasok dito sa Estados Unidos, bawasan natin ng 1%. Pero yung mga produkto naman ng Estados Unidos na pupunta diyan po dito ho sa Pilipinas ay zero tariff. Wala hong taripa. So talagang apaw ho mga kababayan. So kayo ho, ano ho ba kayo? Anong pananaw nyo ho rito at ano kaya ang magiging pahayag dito sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr.? Ano kaya ang kanyang magiging paliwanag sa kanyang SONA? Di po ba? So, alamin ho natin yan at tabayanan. Pero, pakinggan ho muna natin ito hong report mula po sa Estados Unidos. Tingnan ho natin para mas maganda ho. Ito. Katatapos lamang na pag-uusap ni President Bongbong Marcos kay US President Donald Trump, inihayag ni Pangulong Trump na malapit nang matapos ang isang malaking kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ayon sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na magpapatupad ang Pilipinas ng zero tariffs sa ilang produkto mula sa US, habang 19% naman ang taripa na ipapataw ng US sa ilang Philippine imports mula sa dating 20%. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ayun ho, mga kababayan, biruin nyo ho ay yung 20% to na ipinapataw ho dito sa mga natin, i-export ho na mga produkto, binawasan lang ho ng 1%. Samantalang sila ho, zero. Saan ka naman nakakita niya, nagkaroon po ng negosasyon, dihadong-dihado po tayo mga kababayan. So, dito ho sa Pilipinas ay pagpasok ho ng mga produkto mula po sa US, ay siyempre mas mura ho ito at ang matindi ho dyan, makakakompetensya niya po yung mga lokal na produkto dito po sa Pilipinas. Ako, grabe ho, alam niyo naman yung mga Pilipino, kapag galing po sa US, galing po sa tate. Di po ba ay siguradong ito po ay tatangkilikin ng mga Pilipino. So kawawa ho yung mga produkto. Dito po yung mga lokal na produkto. At samantala, yung mga produkto naman dito sa Pilipinas na dadalhin po dyan po sa Estados Unidos, 19% ang ipapataw na taripa mula po sa 20%. So nabawasan lang ho ng 1%. At so dito ho ay lumilita ho, economically, ang US, sila po ang nakinabang ho ng gusto rito at ang matindi ho rito ay palalawakin pa ho nila, yung military influence dito po sa Rion at ang Pilipinas ay handang magpagamit. Mga kababayan. So mukhang magaling ho na negotiator ito hong si President Trump.
Dahil sa, biro mo, napapayag ko si Pangulong Marcos Jr. na zero tariff yung ipapasok na produkto ng US dito. Samantalang si Pangulong Marcos Jr. ay napapayag naman itong si Trump na bawasan lang ho ng 1%. Biruin nyo, mahirap po tayo na bansa. Kung tutuusin ho, hindi ho ako sa nagmamayabang ha. Mawalang galang na po dyan sa mga sa iba pang mga opisyal ng gobyerno at yung mga apologies ng Marcos Jr. administration. So, yun ho. Base po ito sa ano, no? Sa, alam nyo, hindi ito inanunsyo mismo sa ano sa, di ba, merong parang humarap sa media, ito pong sina Pangulong Marcos at ito pong si President Trump. Ayan ho. Ang ganda ho, no, ng litrato. Ayan. So, pagkatapos ho niyan, ay biglang inanunsyo na po ni Trump at sa kanyang ito hong yung sa kanyang account o yung Truth Social kanyang ito ho, President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House. Yun ho. With all of his many representatives, parang sinabi, kasama yung mga napakaraming mga kinatawan. So, it was a beautiful visit and we concluded our trade deal. Yun ho, sabi na ho. At sabi niya ay whereby the Philippines is going open market with the United States and zero tariffs. So, papasok ho, babaha ang mga produkto ng US dito sa Pilipinas at wala pong taripa, zero. Samantala, ang Pilipinas naman ay magbabayad po ng taripa ng 19% diyan po sa US. Mula po sa 20, di ba, sabi ho ni Pangulong Marcos Jr., hindi, pupunta ako sa Estados Unidos at makipag-usap ako kay President Trump para yung 20% ng taripa na yan, mabawasan. Yun nga ho, nagtagumpay ho, nabawasan ng 1%. Hindi man lang sana, kung zero ang tariff sa US na papasok dito sa Pilipinas, sana ipinilit naman ho ng ating Pangulo na dapat zero rin ang mga produkto dyan sa Pilipinas. Kapag hindi pumayag, halimbawa, umayaw to si Trump, hindi pwede, kailangan 19% lang kayo O sige, tanggalin tanggalin yung mga EDCA sites dito sa Pilipinas. Dapat ho ganon, kasi meron ho tayong kumbaga sa pang-bargain di ba? Yan po ang naging usapan at hindi po nakapalag. So lumilitaw na mukhang mahinang negosyador. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. samantalang itong si President Trump ay napakagaling na negosyador. Biro mo, produkto ho nila na napakayaman na ho nila na bansa, zero tariffs pag pumasok sa Pilipinas. Pero tayo ho, pagpapasok ho sila sa yung produkto natin sa US, 19%. Inuulit-ulit ko lang para inyo pong maintindihan mga kababayan. So, yun po. At ang sabi ho, sa social media account ni President Trump, ito ho, yung sabi niya, sa zero tariff sa US, Philippines will pay 19%. In addition, ito, we will work together militarily. Tapos, it was a great honor to be with the President. He is highly respected in his country. So, binola pa si Pangulong Marcos as he should be, he is also very good and a top negotiator. Aba! Yun, talagang bolero itong si Trump, no? Sabi niya, no? He is also very good and a top negotiator. We extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. So, magaling palang negotiator daw itong si President Marcos, sabi ho ni Trump. Kasi, pabor ho sa US lahat. Yun nangyaring usapan ho, mga kababayan ako. Kaya ang dami ho mga reaksyon ho dito sa ating mga kababayan. So, ang siguro sabihin natin na ang naging lang ho rito, naging malaking pakinabang ho rito ni Pangulong Marcos Jr. ay nakaharap niya ho si Trump. Diyan po sa White House at ang ganda, picture-picture. Ang ganda, photo op. So parang ganun lang ho, mga kababayan, no? At photo op. Kayo ho, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers,
dito po sa ating channel. Ano po masasabi nyo rito? Uulitin ko, yung usapan, pagpasok ng mga produkto ng US dito sa Pilipinas, zero tariffs. Ang Pilipinas naman, pagpapasok ang produkto dun sa US, 19% mula po sa 20%. Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito, mga kababayan? So, ang matindi ho rito ay yung US media ay hindi po nagkaroon ng pagkakataon, no, na makapagtanong kay BBM tungkol po rito sa Pilipinas. Wala ho eh. Nasana ho eh, 'di ba? Kasi kapag US media nagsabi, pang buong mundo ho 'yan, mga kababayan, ha. Samantalang wala ho. At yun siyempre si President Trump ang talagang pinupog ng tanong. At ang matindi ho rito, yung sa habang nag-uusap yan, andyan nakaharap po yung yung media, pati yung US media. Wala ho, hindi na pag-usapan, na hindi ho na i-announce doon yung trade deal na ito, mga kababayan. Wala ho, hindi, kundi inanunsyo ni Trump sa kanyang social media account. So it was a Donald Trump show. At si President Marcos, parang yung sa airtime ho, mga kababayan, 10%. Parang naging, sabit lang ho itong si Pangulong Marcos dyan po sa press ko na yan, dyan po sa White House. So, grabe ho. Kayo ho, sige, magbigay ho kayo ng komentaryo dito po sa ating channel at talagang lumitaw po na dehado ang Pilipinas dito po sa US. So parang kinawawa naman ho tayo ng Amerika. Sana kahit pa paano pumalag naman ho ang Pangulo. Huwag naman 1% lang ikakaltas. Napakaliit naman ho nito, mga kababayan, di ba? 1%, 19%, mula 20%. Tapos yung US, 0. So sabi po, naunang sinabi ho dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng maisama ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang idadaos na State of the Nation Address o SONA. Sa Lunes na po yan at July 28, ito hong kanyang biyahe sa Estados Unidos. Ano ho kaya papaano ho kaya may paliliwanag ho ito ni Pangulong Marcos na nakadiskwento ho tayo, nakabawas lang ng 1% dito po sa taripa na ipinapataw po ng US, samantalang di po ba yung ibang bansa, mga kababayan, hindi ho pumunta sa US, tumawag lang ho, mga kababayan, nakakuha sila ng malaking discount dito po. Ano ba nangyari dito sa atin, mga kababayan? Parang dehadong-dehado o siguro nasa Pangulo kaya ito? Di ba, nandun ka na mismo, personal, alam mo, ako inaasahan ko, mga kababayan, na mas makakakuha tayo ng malaking advantage kumpara po sa mga ibang bansa na tumawag lang ho kay President Trump tapos nakakuha ho ng magandang diskwento. Ito ho, babanggitin lang ho natin, mga kababayan, para po sa inyong kaalaman. Ito ho, si Pangulong Marcos Jr. pumunta ho mismo doon sa US at hinarap itong si President Trump, nakakuha ng 1% na bawas. 20% to kasi sa atin ang ipinataw. Samantalang ito yung sa Indonesia, si President Prabowo ay nakakuha ho ng ng malaking discount. Ito mula po sa 32% na ipinataw po sa Indonesia, naging 19%. So ang laki ho ng nakuhang diskwento, 32 minus so naging 19%, mga kababayan. Tapos ay ito pong Malaysia. Magpapasok ko ng ng mga negosyo o pamumuhunan ang US diyan po sa Malaysia, samantalang yung Vietnam naman andun ho, nakakatanggap na rin ho sila ng mga ng iba't ibang mga negosyo na papasok sa Pilipinas. So tawag lang ho sa telepono ang mga ito. Pero dito po sa Pilipinas, sinadya nyo ho, di ba? Gumastos ho ang ating Pangulo
ng pera ng taong bayan pagtungo ho roon sa Estados Unidos, tapos 1% lang po ang napala. So, yun ho. At siyempre, kapuri-puri ang nangyaring negosasyon para po sa mga Amerikano. Dahil sa tagumpay si President Trump na zero tariffs ang ipapataw sa mga produkto ng Estados Unidos dito po sa Pilipinas. Nako, babaha. Inaasahan natin, babaha. At dapat ho, mura ho yung mga produkto ho ng mga galing po ng US. Kaya lang, masaklap po rito, mga kababayan, madedehado po yung ating mga lokal na produkto. Dahil sa, alam naman natin, mga Pilipino, kapag galing ng tate, nako, talagang tatangkilikin ho yan. Di ho natin may iwasan ho yan, mga kababayan. Kasi talagang yung yung quality. Tsaka iba ho yung kaisipan natin. Uy, galing yung US yan Ang pag sinabi mong galing ng US yung produkto, ang nasa isip mo kagad, nakatatak sa iyong isipan o sa mga Pilipino, magandang produkto yan. At kapag, halimbawa, kung damit, pag sinuot mo yan, sikat ka. Di ba? Kaysa, halimbawa, ang damit mo lokal. Dito lang hugawa, made in the Philippines, parang, naku, nakakaya suotin. So, ganyan ho, mga kababayan. So, suma total, antabayanan natin kung paano, anong anggulo ang gagawin ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA sa kung paano niya ibabalita ito sa mga Pilipino at kung ano yung naging resulta ng kanyang pakipag-usap at official visit diyan po sa Estados Unidos at nakaharap niya ito pong si President Donald Trump. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag ho kayong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. So maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.